So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, humirit na naman po itong si Manlilinlang Rodante Marcoleta ng kanyang pagiging onion skin. So, hindi lang po nakakaalam, no? Itong si Marcoleta po ngayon ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Isa sa pinakamakapangyarihan, pinakaimportante, pinakasensitibo at pinakamalaking budget na committee dyan po sa Senado. So actually, hindi naman natin sinasabi na hindi karapat-dapat itong si Marcoleta. Pero napaka-unusual po nito. Kasi po, tandaan po natin, no, sa history po ng Senado ng Pilipinas, hindi po nakakaroon ng chairman ng committee po na yan sa Blue Ribbon Committee ng isang bagong senador. Napaka-unusual po nito, no, kasi tandaan po natin, no, na si Tolentino, naging senador muna siya ng 3 taon bago naging chairman ng Blue Ribbon Committee. So yung iba nga po dyan, katulad nga po nila Joker Arroyo, nila Aquilino Pimentel, nila Drilon, di ba nila Gingonan, nila Dick Gordon, naging senador muna sila ng ilang taon bago po sila pinahawak ng Blue Ribbon Committee. So alam naman po natin, no, na pag ganyan napaka-unusual, nakakapagtaka po ito. Tandaan po natin, no, tuwing budget hearing nga po, no, nung kay Sara Duterte, ang palaging binabanggit nga po ni Marcoleta is yung kultura. Kultura ng lisatura. Di ba naalala nyo yan, di ba? Na nung nagkaroon nga ng budget hearing kay Sara, sinasabi lagi ni Marcoleta na respeto natin ang kultura. O, gano'n, di ba? O, respeto natin ang kultura ng lisatura, gano'n. Bakit ito mga kababayan? Kultura na po ng lisatura na hindi po nagbibigay ng isang chairman sa Blue Ribbon Committee ang baguhang senador. No? Diyan po natin makikita na sobrang double standard po nito ni Marcoleta. Pag pabor sa kanya, okay. Pero pag hindi pabor sa kanya, ayaw niya. Di ba? So, ang point niya natin dito mga streetwise, no? Yung pagiging onion skin nga po ni Marcoleta. So, syempre, yung mga ganyang klaseng mga gawain po ngayon sa Senado na unusual, mapapa-question po ang taong bayan. So, meron po kasing isang interview itong si Karen Davila na tinatanong nga itong si Chis Escudero tungkol nga po dito. Ang sabi nga ni Karen Davila, no, na totoo ba yung bali-balita na kaya binigay kay Marcoleta yung Blue Ribbon Committee ay parte ito ng bargain para makuha po yung boto ng Duterte Black para maging Senate President nga itong si Chis Escudero. So yan po yung tanong ni Karen Davila kay Chis Escudero. Siyempre itong lola mo na si Marcoleta na bakla ng taon, napikon. Di ba? Alam niyo yung mga ganyang klaseng mga bagay, mga kababayan, dapat po pinapalagpas na lang po yan. Si Marcoleta rin yung nagbabanggit na dapat tayong mga politiko ay hindi onion skin. Tapos ngayon makikita naman natin patola ka rin pala. Double standard nga eh. Kaya nga Manlilinlang, kaya nga pikon na pikon ito eh. Pag natawag na Manlilinlang eh. Newcomer Senator Marcoleta, no, who scored very strongly in the Senate race, but he's a newcomer, and I don't think historically a newcomer's ever been given the Senate Blue Ribbon Committee. No, I mean, it doesn't mean he'll do a bad job, not at all, but it's a surprise to many that a newcomer is the chairman of the Senate Blue Ribbon Committee, and some have said it was your way to essentially court and win over the Duterte bloc. So, ayun nga po yung senaryo mga ka-streetwise, no? So, ayun po yung tanong ni Karen Davila kay Chis Escudero na actually, napaka-valid na tanong naman nun. Kasi po, natandaan po natin, no, kapag meron pong bagay na unusual, at first time po ito nangyari, karapatan po natin sambayan ng Pilipino ang magtanong. So, alam nyo ginawa ni, lolo ninyo, ni Marcoleta, pinatulan. Diba? Itong si Marcoleta kasi meron tong programa sa Net25, yung kasama niya yung dalawang bugok, no? Yung ano ba yon, yung sa sa Agang Amin ba yon? Basta yun. Comment nyo na nga lang, nakalimutan ko na yung title ng programa nila sa Net25. Basta yun, no? So dito po, no, imbis po na sagutin ni Marcoleta yung tanong ni Karen Davila. Kasi ganun eh, di ba? Ayun ang issue eh. Ang tanong dito,
Bakit nangyari na si Marcoleta ay baguhang senador, kakaupo pa lang, hindi man lang pinainit yung puwet sa Senado, kahit man lang sana isang taon, sa kanya po binigay yung Blue Ribbon Committee. No, valid na tanong 'yun, no. So ibig po na sagutin po ni Marcoleta yung issue po na 'yan kasi sumagot na siya. No, kapag nag-reaction ka, dapat sagutin mo yung tanong. Ang ginawa po ni Marcoleta, lumihis, no. Ang sinagot niya po ni Marcoleta tungkol sa prangkisa ng ABS-CBN, tungkol sa pagiging host ni Karen Davila bilang anchor ng ABS-CBN, tungkol sa illegal na ginawa ng ABS-CBN. So napakalayo nun. No, actually hindi po ako bubibilib sa ganyang klaseng mga sagot, no? So, tingnan niyo to. Kagaya ng mga ibang mga nasa television. Opo. Ha? Napakadali kasi ng trabaho nila eh. Ang trabaho lang nila magtanong eh. At saka magparatang minsan. Oh. Pero kahit kailan itong mga ito, hindi pa sila nalagay sa kalagayan na sila naman ang tinatanong. Nako. Di ba? Oh, parang nahihinuha ako na Kasi, yan. kasi tinangka ako na naipatawag doon sa ABS-CBN hearing nung kanyang renewal. Opo. Ayaw pumunta. Magaling lang sila, mag-imbita na sila pag tatatanungin ka sa programa nila. Pero pag silang inimbita mo... Yung mga anchor ba tinutukoy nyo, Sen? Mga anchor din nila? Anchor ba yung tawag doon? Anchor po ang tawag doon. Broadcaster, announcer. Yan, yung mga yan. Oho. Nang kanilang napag-aralan lang at nagkaroon ng kasanayan, ay yung magtatanong ka lang. Pero alam mo, pati pagtatanong alam mong may pagka-personal Kasi kung ikaw anchor ka dyan, kailangan mabigyan natin ng konting emphasis ito. Pag anchor ka at ang tinatalakay mo yung sinasabi nating public affairs. Opo. Makikinabang ang tao dito Sapagkat lalong-lalo na kung alam nilang ikaw ay matagal na dyan sa profession na yan. At kilalang-kilala ka Oo po naman, oo. Mapagkakamalang ka na napakagaling mo. Depende sa mga taong kinakausap mo, di ba? Opo, oho. Ibig sabihin, naniniwala sila sa iyo. Nagkakaroon sila ng paniniwala na maaaring lahat ng naririnig nila, lalo na sa pagtalakay mo ng mga issues, nakakakuha sila ng mga batayang impormasyon na nakapagbibigay sila ng iba yung kaalaman. Nagmumold dyan sa isipan ng tao. Ngayon, pananagutan mo bilang anchor na huwag ka maging bias, Kailangan kailangan objective ka. Para hindi mo mailigaw ang tao sa paniwala na dahil nga sa pagtatanong mo, akala mo yung taong pinararatangan mo, akala mo'y ganon. Tama. Kapag hindi ka objective, pag hindi ka nasa gitna, hindi ka dapat nandun Sa akin lang. Sa akin lang. Kasi ang responsibilidad mo, napakalaki. Kumbaga, public property ka na Totoo po naniniwala sa iyo, nakikinig sa iyo ang tao. Na yun Ano yun? Ang nangyari ba dito sa tugon ni Marcoleta? Nasagot ba yung tanong ni Karen Davila? Na ano na ang nangyari sa kultura? Na sinasabi ni Marcoleta dati na tungkol nga dito sa chairmanship ng Blue Ribbon Committee. Diba? Ayan actually, ulitin natin mga kababayan, hindi naman po natin sinasabi na mali yung desisyon ni Chis Escudero na maging chairman ng Blue Ribbon Committee si Marcoleta. Kasi alam naman po natin na abogado si Marcoleta. At kung gugustuhin po ni Marcoleta, magagawa niya ng maayos yung trabaho niya dyan. Pero syempre po, yung kailangan po kasing sagutin dito, na bakit yun nangyari? Bakit napaka-unusual nito? At yung tanong nga po dito na kaya ba na appoint or napili si Marcoleta bilang chairman ng Blue Ribbon Committee dahil ito po ay pagtanaw ng utang na loob ng pagsuporta nga po ng Duterte Black para po maging Senate President po ulit itong si Cheese. Well, good luck na lang kay Marcoleta at sana maging fair siya pagiging chairman nga po ng Blue Ribbon Committee. Ayun lang po. Well, alam naman po natin na ako po, 'di ba, na kritiko po ako ni Marcoleta, 'di ba? Pero
Ngayon pong senador na po siya, pinapakiramdaman po natin yan eh. Sa ngayon naman po, medyo tahimik si Marcoleta. Hindi siya sing-ingay dati, no, nung congressman pa siya. So, pakiramdaman natin, no? Bali ba naman natin? Baka this time, baka gumawa na siya ng tama. Di ba? So, kayo mga kababayan, no, ano po masabi nyo nga po dito sa pagiging patola po ni Marcoleta? Sa simpleng tanong nga po ni Karen Davila na hindi naman siya tinatanong, kaya ka napapulaanan eh. Di ba? Hindi ka naman tinatanong, sagot ka na sagot. Tapos sumagot ka na nga lang, hindi mo pa rin sinagot yung tanong. Di ba? Labo, di ba? Oh. So yun, no, so pa-comment lang po sa baba at minabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. Kung hindi makalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. Ba? So thank you mga ka-Streetwise. Kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat. Bye-bye!